Isang grupo ng mga kabataan ang nagkakatuwaan at makikitang pinipilit ang isang lalaki na bumatak at binigyan siya ng baril. Sa susunod na eksena ay makikita ang mga lalaki na nakamotorsiklo at nagsimulang harasin ang isang ginang na may sanggol. Nagpaputok sila at natamaan ng ginang. Nagmadali silang tumakas ngunit nabangga sa isang truck. Maligayang pagbabalik sa Cinemo Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action thriller movie na pinamagatang Harry Brown. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Harry na nagigising sa kama at nakatitig sa isang lumang larawan. Bumangon siya at ginamit ang kanyang asthma inhaler. Mag-isa lang siya sa bahay at kumakain ng jam at tinapay. Pagkatapos kumain ay mahinahon siyang naghugas ng pinggan. Isang malakas na sigaw ng isang babae noon ang maririnig. Sinuri ito ni Harry mula sa kanyang bintana, ngunit hindi nagtagal ay binaliwala ito dahil ito ay isang pang-araw-araw na ganap sa kapitbahayan. Hindi nagtagal, naghanda siya at umalis at mag-isa siyang naglakad sa kalye. Napansin niya ang isang lagusan na may maraming musika, ngunit tiningnan niya ang kanyang relo at umalis. Pumasok si Harry sa isang ospital upang makita ang kanyang mapagmahal na asawa. Hinahaplos niya ito, ngunit nasa mahinang kondisyon ito at hindi tumutugon sa kanyang mga kilos. Nang lumaon, makikita siya sa isang bar at dumating si Len. Nagsimula silang maglaro ng chess. Tinanong ni Len kung kamusta si Kath at inamin ni Harry na lumalala siya at maaaring hindi niya alam na binibisita siya nito. Ngunit naniniwala si Len na alam ni Kath ito. Di nagtagal, isang pares ng mga adik ang nagbenta sa isa't isa ng puting powder. Hindi nasiyahan si Len dito at nagreklamo kay Harry na sinasabing lumalala ito, ngunit hindi interesado si Harry dito. Sa gabi, nakarinig si Harry ng malakas na kabog. Pumunta siya sa bintana para tingnan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga goons na naninira ng kotse. Ang may-ari ay lumabas upang pigilan sila, ngunit ang mga goons ay marahas na binugbog siya. Dahil hindi interesado, bumalik si Harry sa pagtulog. Sa ating gabi, nakatanggap siya ng tawag. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na parang nabigla. Siya ay tumakbo sa ulan at naglakbay hanggang sa ospital. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang wala na ang kanyang asawa at nagsimulang humikbi. Hindi nagtagal, nakita natin si Harry na naglalagay ng mga bulaklak para sa kanyang mahal. Makikita din ang puntod ng kanyang namatay na anak. Dumating ang kaibigan niyang si Len at dinala si Harry sa bar. Pareho silang makikitang naglalaro ng chess. Ibinahagi ni Harry ang isang kwento mula sa kanyang mga araw ng Marine Corps. Sinabi niya na tinulungan siya ng isa sa kanyang mga blackmate na nagngangalang Bob na makilala ang kanyang asawa. Ibinahagi niya kung paano nila ginugol ng kanyang asawa ang isang buong gabi sa pagsasayaw. Sinabi ni Len na hindi kailanman ikinwento ni Harry ang tungkol sa kanyang mga araw sa Marine at tinanong niya kung may pinatay si Harry, ngunit hindi sumagot si Harry at sinabi lang na huwag itanong sa kanya iyon. Humingi ng tawad si Len at inamin ni Harry na matagal na niyang iniwan ang pagiging Marine soldier nang makilala niya ang kanyang asawa. Habang nasa toilet, inamin ni Len na natatakot siya. Ang mga tao sa kanilang tinitirhan ay mga halang ang kaluluwa. Sinabi ni Len na dinuruan nila ang kanyang mukha at nilagyan ng tae ng aso ang kanyang mailbox. Naglabas siya ng kutsilyo at sinabing sawa na siyang mabuli. Pinigilan siya ni Harry at sinabing huwag niya itong gawin. Masama ang loob ni Len dahil akala niya ay maiintindihan siya ni Harry. Lumabas siya ng toilet na galit na galit. Sa gabi, may naglagay ng nasusunog na bagay sa bahay ni Len na nagdulot ng maraming usok. Nang makita niya ito, bumangon siya at nagmadaling pumunta sa main door. Mabilis niyang pinatay ang apoy at umubo. Pagkatapos ay sumigaw siya at nagmura sa mga taong gumawa nito. Kinabukasan, makikita natin ang dalawang pulis na bumisita sa bahay ni Harry. Pumasok ang mga opisyal sa bahay at mukhang seryoso. Tinanong si Harry kung maaari silang umupo at makipag-usap. Pagkatapos, nalaman ni Harry na si Len ay nasangkot sa isang napakaseryosong insidente kagabi. Malungkot at malumanay na ibinahagi ng opisyal ang balita sa pagsasabing patay na si Len. Nagtaka si Harry kung paano ito nangyari at nalaman niyang sinalakay si Len at natagpuan sa isang kalye. Binanggit ni Harry na nagkita sila ni Len kahapon at naglaro ng chess. Sinabi niya na nagreklamo si Len tungkol sa ilang mga kabataan, ngunit hindi nagsabi ng anumang pangalan. Iniwan ng opisyal si Harry pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Si Harry, sa kanilang pag-alis, ay nagsimulang umiyak sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang opisyal ay nagngangalang Alice na nagpalipat dito. Nagtanong ang partner niya kung bakit niya ito pinili, pero hindi siya sumagot. Maya-maya, nakita natin si Alice at ang kanyang partner na bumisita sa bahay ng isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Noel at mayroon silang warrant para halughugin ng kanyang tahanan. Si Noel
na malinaw na adik ay direktang tinawag si Alice ng malaswang salita. Direkta siyang inaresto ng mga opisyal na sinasabing siya ay inaresto dahil sa hinalang pagpatay. Ang kanyang ina, gayunpaman, ay nagsimulang umiyak at sumigaw, kaya tinanong ni Noel kung maaari niyang kausapin ng kanyang ina para pakalmahin siya. Pagkatapos payagan ito ni Alice, sinabi ng lalaki sa kanyang ina na tawagan ng kanyang tiyuhin upang ipagtanggol siya. Lalong tumindi ang hinala ni Alice nang sinabi ni Noel na hindi niya pinatay si Nell kahit wala namang binanggit na pangalan ang mga pulis. Inaresto ni Alice at ng kanya kapareha ang 4 na goons na sa tingin nila ay gumawa ng pagpatay na ito. Nang nakaharap sila ng mga pulis, ayaw nilang magsalita o kilalanin man lang si Len. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Mark na mukhang natatakot. Ngulit nang tawagin ni Alice, nagsinungaling siya at sinabing hindi siya natatakot. Si Dean, na mukhang sabog, ay ayaw ding magsalita. Walang pakialam si Carl kung ano ang iniisip ng mga pulis at tinanong sila kung nasaan ang mga pulis nang mamatay ang kanyang kapatid. Si Alice, kahit na pagkatapos nito, ay nagtanong kung iyon ang dahilan kung bakit niya pinatay si Len. Pinoprotektahan lang ba niya ang sarili niya kay Len o si Len ba ang sumubok na atakihin sila? Hindi mapakali si Carl at walang komento. Hindi rin nakikiisa si Noel at sinabing kung wala silang ebidensya, pakawalan na sila. Ang pinakamahina sa kanila, si Mark, ay natatakot at nasa foster care mula noong kanyang pagkabata kung saan nagreklamo siya tungkol sa pang-aabuso. Sinabi ni Mark na kasinungalingan iyon at nagsinungaling siya para protektahan ng kanyang sarili. Samantala, si Noel, ang pinakawalang galang sa kanilang lahat, ay nagsalita ng kabastusan kay Alice. Ibinahagi niya kung ano ang gagawin niya sa kanya at masisiyahan daw siya rito. Gayunpaman, hindi nagalit si Alice at sa halip ay sinabi niyang walang kontrol si Noel sa silid ng interogasyon. Kahit pagkatapos nito, hindi sa sineryoso ni Noel at pinagtawanan ang mga litrato ni Len. Mamaya, makikita natin si Harry sa sementeryo sa puntod ni Len. Ang eksena ay lumipat sa bar, kung saan ang isang babae ay kumakanta at si Harry ay umiinom ng mag-isa. Tinanong ng bartender si Harry kung sapat na ito dahil matagal na siyang nandoon. Nagpasya si Harry na magbayad at nang ilabas ang kanyang wallet ay napansin ng isang addict kung gaano karaming pera ang mayroon siya. Pagkatapos ay umalis si Harry sa bar at naglakad sa ilalim ng tulay. Isang addict ang humarang kay Harry at sinubukan siyang pagnakawan. Binantaan niya si Harry, ngulit nang sumugod ang addict, isinaksak ni Harry ang sarili nitong balisong sa sarili niya. Pagkatapos ay umalis si Harry at umuwi. Tinanggal niya lahat ng damit niyang duguan at naligo. Matutulog na siya at tumingin sa tabi niya. Namimiss ang asawa. Kinabukasan, binisita siya ni Alice at pinapasok siya ni Harry. Nakita ni Alice ang isang larawan at napagtanto niyang nasa Marines si Harry. Napansin din niya ang isang chessboard at nagsimulang ipaliwanag ni Harry na nag-aaral siyang maglaro ng chess at tila napakasaya niyang pinag-uusapan ito. Hindi nagtagal, napagtanto niyang lumilihis na siya sa usapan. Sa wakas ay sinabi ni Alice na narito siya dahil natagpuan nila ang sandata sa pagpatay. Sinabi niya na ang armas ay military grade at ito ay pag-aari ni Len dahil ang kanyang mga fingerprint ay narito. Mabilis na ipinaalam sa kanya ni Harry na alam niyang si Len ang may armas na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Sinabi ni Alice na may problema dahil makikita ito ng korte bilang pagtatanggol sa sarili. At ang mga batang gumawa nito ay hindi kakasuhan ng murder. Galit si Harry at hiniling kay Alice na umalis. Ngunit tiniyak ni Alice na ipapaalam niya sa kanya kung ano ang mga update. Inilabas ni Harry ang isang lumang kahon ng mga alaala. Sa loob, makikita natin ng isang ginanchilyong sheet ng I love you, malamang na mula sa kanyang asawa. Naroon din ang isang lumang kutsilyo. Malinaw sa kanya na di mabibigyan ng hustisya ang kaibigan niya. Umalis si Harry at pumunta sa bahay ni Len. Naganap na nasunog. Puno ng vandals ang dingding at sira ang bintana. Pumasok si Harry sa bahay at nakakita ng lumang larawan ni Len at ng kanyang asawa. Napansin niya ang parehong lumang lagusan mula sa bintana ng bahay ni Len at nakita niya ang lahat ng masasamang tao sa paligid ng lagusan na nagbebenta ng mga puting pulbos sa isa't isa. Maya-maya, may magkasintahang lumapit sa lagusan. Inabuso ng mga lalaki ang babae at binubugbog ang kanyang kasintahan nang sinubukan nitong ipagtanggol siya. Pagkatapos ng pag-atake, tumakas ang dalawa. Nabuo sa isip niya na kailangan niyang kumilos. Kinagabihan, sinundan ni Harry ang isang addict at kumatok sa kanyang pinto. Sinasabing gusto niya ng transaksyon. Pinapasok siya ni Stretch sa bahay, ngunit isa sa kanila ang nagtutok ng baril sa kanyang mukha. Pinatahimik siya ni Stretch. Sinabi ni Harry na gusto niya ng baril at tinanong ni Stretch ang kanyang dahilan. Nagsinungaling siya at sinabing gusto niyang barilin ang mga kalapati mula sa kanyang bubong. Umalis si Stretch sa kwarto at sinundan siya ni Harry. Sa kabilang kwarto naman, may makikita tayong taniman ng damo.
Naglakad si Harry sa silid at pumasok sa isa pang silid kung saan tumitingin si Stretch sa TV. Ang TV ay nagpiplay ng isang video ng paggalaw niya sa isang sabog na babae. Lubha itong maingay. Hindi mapalagay si Harry nang makita ang video na ito at napansin niya ang isang batang babae sa sofa na walang malay. Nag-alok si Stretch kay Harry ng pagkakataon na gawin ang anumang bagay sa kanya kapalit ang pera. Habang tahimik silang naghihintay, pumasok ang isang lalaki na may dalang isang bag ng baril. Isa-isa siyang naglabas ng baril at ipinaliwanag ang bawat isa sa kanila. Nag-alala pa rin si Harry tungkol sa batang babae at sinabing baka dapat nila itong dalhin sa ospital o tumawag man lang ng ambulansya para sa kanya. Ngulit tumanggi si Stretch at tinutukan ng baril si Harry. Sinabi niya na kumuha ng baril at lumayas bago siya saktan. Nagsimulang umubo ang dalaga. Inabala ni Harry ang isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpuri sa dibdib ng dalaga. Gamit ang distraction, sinaksak niya ang lalaki sa braso at inagaw ang kanyang baril, ngunit itinutok ni Stretch ang kanyang baril kay Harry. Hinila niya ang gatilyo, ngunit hindi pumutok ang kanyang baril, kaya binaril ni Harry ang isa pang lalaki at nagpaputok ng maraming bala kay Stretch. Habang tumatakbo palabas, sinundan siya ni Harry at nakitang natumba siya at tinutuya siya na sinasabing hindi niya inaalagaan ang kanyang baril. Ibinahagi ni Harry ang isang kwento ng kasama niyang sundalo na tinamaan ng sniper sa tiyan at pinanood niyang mamatay bago barilin si Stretch. Binuhat niya ang babae at isinakay sa jeep. Si Harry, bago umalis, ay tinipon ang lahat ng mga sandata na mahahanap niya at sinunog ang lugar. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa ospital. Nag-iwan sa kanya ng pera at bumusina habang siya ay papalayo. Si Alice sa kanyang opisina ay sinabihan na ang kanyang pagsisiyasat ay mabagal. Sinasabi sa kanya ng kanyang amo mula ngayon ang anumang aktibidad at krimen na may kaugnayan sa mga baril ay hindi kukonsintihin. Pumunta si Harry sa isang simbahan at ibinigay ang lahat ng pera niya doon. Binisita ni Alice ang babae at nagtaka kung bakit may papatay sa dalawang tulak at pagkatapos ay ililigtas ang isang babae. Sa gabi, muling binabantayan ni Harry ang lagusan mula sa sirang bintana. Napansin niya ang isang lalaki na nakikipagkita kay Neil at nanghihingi sa kanya ng pera. Binantaan niya si Neil at saka tinawag si Mark para sumakay sa kotse. Maya-maya, nakita nating inabuso ng lalaki si Mark. Nang matapos siya, ang lalaki ay binaril sa ulo ni Harry. Natakot si Mark at hindi nagtagal ay napunta siya sa bahay ni Len kasama si Harry. Nakatali si Mark habang tinatanong siya ni Harry tungkol kay Len. Ngunit hindi alam ni Mark ang tungkol kay Len at hindi siya nakikipagtulungan. Hinampas ni Harry si Mark at pinahirapan. Pinagbantaan ni Harry si Mark sa pamamagitan ng pagbubunot ng baril at sinabing pasasabugin niya ang magkabilang tuhod niya. Sa wakas ay nagsimulang magsalita si Mark at sinabing mayroong isang matandang lalaki na dumating at pinagbantaan siya at ang kanyang mga kaibigan. Pinatay daw ng kaibigan niya si Len. Hindi ito pinaniwalaan ni Harry, ngunit sinabi ni Mark na ni-record niya ang lahat sa kanyang telepono. Inilabas ni Harry ang telepono at pinanood ang video ng kanyang matalik na kaibigan na walang awa na pinatay ng mga goons. Tinanong ni Harry kung sino ang nanaksak. Naputol ang eksena sa pakikipag-flirt ni Neil sa isang babae at nakipag-date sa kanya. Maraming ding pares ng tao doon ang gumagawa ng kung ano. Napansin ni Noel si Carl na umiika papunta sa kanila. Umiiyak at sinabing may baril ang lalaki. Inilabas ng mga goons ang kanilang mga baril at dahan-dahang naglakad patungo kay Mark. Ngunit ang isa sa kanila ay natakot at nagpaputok kung saan-saan at tinamaan si Mark. Si Harry, mula sa kabilang panig, ay tinapos si Mark at ang isa pang lalaki. Nakatakas si Noel habang hinahabol siya ni Harry. Ngunit sumumpong ang hika ni Harry na nagpatumba sa kanya. Bago siya mawalan ng malay, itinapon ni Harry ang kanyang baril sa ilog. Nagising siya sa ospital kung saan naroon si Alice at ang kanyang partner. Tinanong nila siya kung may nakita siya ang kakaiba malapit sa lagusan, ngunit sinabihan sila ng isang nurse na umalis na sila. Nang maglaon, binisita ni Alice at ng kanyang partner ang lugar kung saan natagpuan si Harry. Naniniwala na ngayon si Alice na si Harry ang nasa likod ng lahat ng ito. Bumisita siya sa kanyang superior at humingi ng pahintulot na sundan ang kanyang hinala. Gusto niyang imbestigahan si Harry para sa lahat ng mga insidenteng ito. Sinabi ni Alice na naniniwala siyang si Harry iyon kahit na hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang superior. Nang maglaon, sinabi niyang pinopromote niya siya at dapat siyang magpahinga sa katapusan ng linggo. Sa gabi,
Makikita natin ang lahat ng mga opisyal ng pulisya na sumalakay sa gusali at hinuhuli ang lahat ng mga addict. Lumaban sila at dinakip ang marami sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nagtangkang tumalon ngunit nahuli. Nagsimulang mambato ang mga kabataan sa mga pulis. Nagising si Harry at tinanggal ang kanyang swero. Makikita natin ang mga kaguluhan sa mga kalsada habang si Harry ay umalis sa ospital. Dumiretso pa uwi si Harry at kinuha ang nakatagong revolver sa sahig. Sinabi ni Alice sa kanyang partner na si Harry ay umalis na sa ospital at baka dumating siya at subukang tapusin si Noel. Sabi ng partner niya na mabuti nga iyon dahil si Noel ay malaking salot sa lipunan, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang samahan si Alice. Habang nagmamaneho sila, isa sa mga miyembro ng riot ang naghagis ng pintura sa kanilang bintana. Bumangga ang sasakyan nila sa isa pang sasakyan. Ang kasama ni Alice ay lubhang nasugatan. Sa sandaling iyon, dumating si Harry at iniligtas si Alice at ang kanyang partner. Dinala silang dalawa ni Harry sa bar. Si Sid, ang bartender, ay tumawag ng ambulansya. Si Alice, na umiiyak, ay nagtanong kay Harry kailan ito matatapos. Sinabi rin niya sa kanya na tiyuhin ni Noel si Sid at kung papatayin niya si Noel, papatayin siya ni Sid. Matapos malaman ito, pumunta si Harry sa basement at itinutok ang baril kay Sid. Ipinaliwanag niya ang lahat. Tinawag ni Sid si Noel at sinubukan siyang ipagtanggol. Para patunayan ang ginawa ni Noel, ipinakita sa kanya ni Harry ang video na ni-record ni Mark. Pero sinabi pa rin ni Sid na hindi siya maaaring patayin ni Harry. Biglang nahirapang huminga si Harry at nanghihina. Nakita ito ni Sid bilang isang pagkakataon at inalis ang baril kay Harry at sinikmuraan siya. Sa itaas, humingi niyang tulong si Alice, ngunit pinabagsak siya ni Noel. Binugbog siya nito. Tinawag siya sa malaswang salita at nagsabi ng di angkop na mga bagay sa kanya. Nagalit si Sid kay Noel dahil pabaya siya at di maingat. Sinabihan niya si Noel na tapusin silang lahat at itapon sa kalye. Pinatay ni Sid ang kasama ni Alice. Sinimulang sakalin ni Noel si Alice at sinabi niya sa kanya na tignan siya sa mga mata. Bago mawala ng buhay si Alice, inilabas ni Harry ang kanyang nakatagong pistol at binaril si Noel sa leeg. Sa isang iglap, binaril ni Sid si Harry sa balikat. Hingal na hingal si Alice nang lumapit si Sid kay Harry para itutok ang kanyang baril. Ngunit, dalawang laser pointer ang lumabas sa kanyang dibdib mula sa backup na tinawagan ni Alice kanina. Bago pa niya matapos si Harry, nabaril siya sa dibdib. Nang maglaon, makikita natin si Alice na nakaupo sa isang komperensya kung saan sinabi ng kanyang superior na walang vigilante dahil walang ebidensya. Ito ay nagpapakita na si Harry ay hindi hahabulin ng mga pulis para sa kanyang nagawa. Makikita rin natin si Harry na naglalakad at nakatingin sa lagusan na nayon ay tila tahimik at payapa na may bagong pintura. Naglakad siya patungo sa mga lagusan. Ito ay nagpapakita ng kanyang mga pagsisikap na sa wakas ay naging mas mapayapa ang lugar na iyon kaysa dati. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.